Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Mariela, 15 taon gulang at may problema po ako. Nagkaroon ako ng malaking problema sa aking matalik na kaibigan. Palagi kaming magkasama at nagtutulungan kaming tuwing meron kaming problema. Mahilig rin kaming mag-ensayo sa aming kinahihiligan sport. Pero pagdating sa aming paligsahan, magkaribal kami. Sa tuwing may sasalihan, kaming patimpalak. Lagi kaming nag-aaway kung sino ang mas magaling at mas malakas sa amin. Ayoko naman pong masira ang aming pagkakaibig dahil lang doon. Ate Kitty, tulungan niyo po ako. Alam mo, Mariela, dito sa 93.6 Pagsubok FML, kaya ka naming tulungan sa iyong problema. Mayroong isang tao na alam kong katulad din sa'yo. Siya din ay nakaranas ng maraming pagsubok. Siya ay si Florante ng Florante at Laura. Tara, talakayin natin ang ating kwento. Noong ako'y handa na mag-aral, ako'y pinadala ng aking mga magulang sa Atenas. At doon ko nakilala ang aking guro na si Antenor. Magandang araw sa iyo, Ginoong Florante. Ang pangalan ko ay Antenor at ako ang magiging guro mo. Magandang araw din sa inyo, Maestro Antenor. Nakilala ko din ang aking matalik na kaibigan na si Menandro. Ito ay isa sa mga estudyante ko, si Menandro. Menandro, ito si Florante, ang magiging bago mong kaibigan. Ikinagagalak ko na makilala ka, Florante. Sana magustuhan mo dito sa Atenas. At tinulungan nila ako na makahabol sa aking mga leksyon at sa pamamagitan ng pagpupursige ko at pagsisipag sa pag-aaral, nakarating din ako sa tuktok at ako'y naging una sa lahat ng aking mga kamag-aral. Ngunit hindi lahat ay bumati sa akin dahil sa aking narating. Mayroon din mga nainggit sa akin at isa doon ay si Adolfo. Bago ako dumating sa Atenas, si Adolfo ay nauuna sa lahat. Ang mga tao ay nagrespeto sa kanya dahil sa kanyang kagalingan. Pero pagdating ko, napansin na niya na nagiging ikalawa na siya. Wala akong kontra kay Adolfo, pero siya ay naiinggit sa akin. Ilang Florante ngayon. Siya ang kinikilala ng lahat. Siya ang gustong tularan ng lahat. Pati na ang aming mga guro. At ang mga babae lumalapit na sa kanya na para bang ako isang espiritu na lamang. Kailangan kong may panumbalik ang paghanga ng aking mga guro at mag-aaral sa akin. Kailangan mawala si Florante. Ngunit paano? Kailangan mag-isip ako ng paraan. Florante! Totoo ang kanyang espada! Bilis na! Kunin mo ang iyong espada at tulungan mo ako dito. Hindi ko siya kayang balayan na matagal. Makalipas ng maikling panahon, ako'y umuwi ng Albania dahil ako'y nakatanggap ng sulat. Ano ang iyong hinahawakan, Florante? Huwag mong sabihin na iyan ay isang sulat tungkol sa laban ninyo ni Adolfo. Ito'y isang sulat na galing sa aking ama. Masyadong biglaan to. Tuwing linggo lang kami sumusulat sa isa't isa. Nakatanggap na ako ng mensahe ngayong linggong ito. Binuksan ni Florante ang kanyang sulat. Nasira ang kanyang puso sa kanyang binasa. Hindi pwede! Inay! Florante, ano ang nangyari? Ano ba ang nakasulat sa liham? Ang ina! Wala na siya! Diyos ko po! Bakit nangyari sa akin ito? Agad siyang umuwi sa Albania upang magluksa sa pagkawala ng kanyang pinakamamahal na ina. Tumagal siya doon at nang handa na siya, bumalik si Florante sa Atenas. Lumipas muli ang mga araw at buwan
nang nanatili si Florante sa Atenas at nakatanggap siya muli ng isang liham. At sa pagbabalik, alamin natin kung ano ang nakasulat sa liham na tinanggap ni Florante at kung ano pang mga pagsubok na darating sa kanya. Pare, tanda mo ba nung high school pa? Walang iyan nung nabasted ka. Bakit mong umiyak pala? Tol, nung tayo 18, nagpa-stay ka kay Ma'am Bruno. Ano bang nakain mo? Stat solid ang samahan at swabe-swabe ang inuman. Usapan natin gumagaan, usapang kompanyero life. Yan! At tayo ay nagbabalik sa 93.6 Pagsubok FML! Ano ito? Isang liham? At ito'y galing kay Ama. Gusto akong pauwiin ni Ama sa amin. Kung gayon, ay agad ko itong susundin. Ngunit kailangan ko munang ipaalam kay Antenor. Maestro Antenor, ako'y pinapauwi ng aking ama sa Albania. Sige, Florante. Ngunit ika'y pababuunan ng paalala. Mag-ingat ka sa kung anong mang patibong nang ilalagay ni Adolfo at huwag kang papalata na alam mo ang mga plano ni Adolfo. Salamat po, Maestro. Florante, mag-ingat ka! Huwag kang mag-alala sa akin at kaya ko ipagtanggol ang sarili ko. Salamat na lang. At naglakbay muli si Florante pabalik sa Albania. Naglalakad na si Florante papunta sa Cairian nang bigla siyang piniligiran ng mga kawal ni Adolfo. Florante, wala ka nang kawala! Huwag kang pumala! Pakawalan niyo ako! At dinakip nila si Florante at dinala siya kay Adolfo. Napakamapaniwaliin mo naman. Naniwala ka naman na ang ama mo nagsulat ng liham na yon. Ano ang nangyari kay Ama? Ano ginawa mo sa kanya? Hindi mo na siya muling makikita. Mga kawal, dalhin niyo ang lapastangan na yan sa gubat at ipalapa sa leon. Hindi ko ito papalampasin. Magsisisi ka rin sa iyong mga ginawa balang araw. Idinala siya sa mga kawal ni Adolfo sa gubat na mapanglaw at itinali sa puno ng higera. Kung iyan ang iyong gusto, Panginoon, ito'y masusunod. Lalapain na sana siya ng mga leyon nang dumating ang isang lalaki at pinatay ang 2 leyon. Nawalan ng malay si Florante noon at dinala siya ng lalaki sa malapad na bato. Ilang sandali pa, nagising si Florante at nakita niya na ang lalaki ay Moro. Nagpakilala ang Moro bilang si Aladdin. Hindi sila nag-usap ng matagal, ngunit natanggap na rin nila ang isa't isa at isinaalay nila ang kanilang mga kwento. At ayan ang mga pagsubok ni Florante, Mariela. Ang pwede mong matutunan dito ay ang buhay ay puno ng mga pagsubok. Salamat, Ate Kitty. Natuto ako ng madami na maging malakas at matatag katulad din ni Florante. Salamat!